Di ba masaya sila? Tuwang-tuwa sila. May hakata, may hukoni, may ligo, lahat talo. Sari-saring isda! Masaya sila, nagpasalamat sila! Sumamba sila! Dapat ganun tayo. Marunong tayong sumamba! Marunong tayong magpuri sa Panginoon! Dapat hindi tayo mahina pagdating sa pagsamba sa ating Panginoon! Dapat tayo number 1 worshiper sa loob ng church! Hallelujah! Kung yung mga kabataan sa labas, mahusay sila sumabay sa influensya ng sanglibutan. Dapat number 1 tayo mga patid sa influensya sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag tayo tamad mag-worship. Tayo mag-church, tayo mag-worship. Sabay natin nung pagdating sa simbahan mga patid, tayo number 1 pupunta sa altar, tayo papalapak, tayo sisigaw, tayo magpupuri, tayo aawit, tayo lahat. Kasi yung worship po ng kabataan, kakaiba po yan sa worship ng mga nakakaya sabihin mga matatanda. Kasi ang lakas yan, pag sabay-sabay lahat, pumakalakpak sa Panginoon, umaawit sa Panginoon. Marami pong mga isda. Hoy, parang gini-welcome sila, lalapit sila sa lambat. Wah, sa amin walang ganyan na. Naiinganyo sila. Di mo ba alam nakakahawa ka? Hello? Sa totoo lang, kung indakan lang ng katawan, mas mahusay tayo umindak. Tayo kahit walang koryo, kaya natin sumayaw. Sila may mga koryo-koryo pa eh. Tayo kahit anong koryo, tanggap ng Panginoon. Sabi na ng people, di ba sa'yo? Ako'y magpupuri sa Panginoon. Enjoy na enjoy ka. Bukas to. Masaya. Masaya. Eh kaysa naman nagpupuri ka. Halal. 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 Eskwela mo, ganun ka magpuri. Hoy, ang kaibigan mo mukhang walang problema, ang saya-saya. O diba? Kasi mga wala kong ganun, puno-puno ng problema yan. Halal, 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 halal. Ikaw magpuri ka, sumisigaw ka, palakpakan ang panganay sa bayan, sigawan ng praise the Lord! O di buhay! Kailangan marinig ni Satanas ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kinakailangan talampagin natin ang buwan. You are the backbone of this church. Nasa atin ang lakas. Amen. Ang problema pagdating sa youth lang, doon na tayo malakas mag-worship. Pag-uwi sa church, back to normal. Ando na naman sa daming gawin. Dito man, sa church man, saan man mga kapatid, hindi magbabago yung ating pagsamba, yung ating worship, yung ating pag-iinay sa Panginoon. But wait! Huwag mo naman gawin nga sa eskwelahan ka. Nasa eskwelahan ka. Hallelujah! Baka pati teacher mo nagsusulat eh. Huwag gawin niya. Lagay mo sa normal. O? Lagay sa normal. Pag nasa loob ka ng kalsada, pag nasa loob ka ng church, nasa bahay mo, gawin mo.
Amen. Kasi hindi naman tayo showy, di ba? Pero showy. Sila showy sila. Mga showy yan. Mo ginagawa kahit saan, sa kalsada, o sa may mga bangketa, mga sulok-sulok. Sabi sa tanawa, kasi mga tambakan, makikita mo ron, nagtatamblingan. Sabi mo, Lord, yung tumabling sa baliktarin mo kaya. Ano sari-sari sayaw, mga gawin. Minsan ang makita ko pa, tinitigan mo, kabataan, nagsasayaw ang Gangnam, cha-cha, Harlem ba yung tawag doon? Ganon-ganon. Sa kakapanood ko, hindi mo napansin. Nauugang na rin ako. Bakit? Ang lakas ng influensya. Kung tayo ayaw mag-influensya sa kanila, isama mo sa church. Sabi mo, dito, libre ka ng uwing sayaw. Ba, mas masarap pag tayo sumayaw. Hello? Walang kumyo-kumyo, basta sayaw. Sayaw sa espiritu. Ba, kailangan tayo po ang number 1. Kung meron mang pinakamataas na pag-iingay ng pagsamba sa loob ng church, yun ay ikaw. Amen. Dahil pag ganyan ang pamamaraan mo, maganda ang lamparan mo. Una pinapakita mo sa Panginoon, mananamba ka ng Panginoon. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak tayo mo sa Diyos, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Itong minsan ang problema sa lambat o tayo. Madali tayo ma-prostrate. Tama ba yun? Madali tayong bumigay. Hello? Sa mga kalalakihan. Sigaw ka lang ng kalalakihan! Ay! Walang lalaki! Wala! My goodness! Walang lalaki! Ano? Kakayaman tayo, may mga baby pala rito. Sigaw nga mga lalaki, praise the Lord! Praise the Lord! Yan! Barato! Excuse me lang sa mga boys. Aminin natin sa hindi. Puso sa puso. Face to face. Pag nabigo kayo sa panliligaw, apektado agad ang pananampalataya. Diba? Aminin nyo mga lalaki. Kaya mga po, sila mga babae hindi. Sikreto lang sila. Isang ganun tayo. Pag medyo hindi lang tayo nabigyan ng pamor ng Panginoon sa ating prayer, let's say sa panliligaw, hindi tayo bumigay. Prostrate tayo agad. Huwag tayong gano'n. Amen? Umidad man tayo ng 30, 40, 50. Bela, 50. Kawawa ka naman. Pero pinagkabatay, enjoy muna natin ang paglilingkod sa Panginoon. Mabigo man tayo sa pag-ibig, okay lang. May chance pa naman eh. Diba? Yung anak ko ba, naghahanap ng manliligaw? O, pwede kayo manligaw. O, anak, kayo ka. Yun. Kayo anak, sige kamaya. Kayo ka, naghahanap ng manliligaw yan. Yan, naghahanap ng manliligaw. O, dami nagtingin na, pati babae. Pero, dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming Biblia. Huwag tayo. Kung may naniligaw sa atin, walang naniligaw, o meron man, o pinigo tayo, huwag tayo agad mag-prostrate, young people. Ang isang mangingisda, hindi titigil at hindi wala siyang nahuhuli. Diba? Sige lang, ligaw lang. Pag sinagot ka, praise the Lord. Pag hindi ka sinagot, malas mo lang. Diba boys? Number 1 natin ligawan yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi ano ng Panginoon? Lahat ng lalaki,
makagusto kasi pag tinataas mo ang kamay mo, maraming kapangyarihan ang lumalabas. Andun si Sander. Andun si Conan. Lahat ang kapangyarihan. Eh, hindi ka makagustuhan. And then yung girls, hindi lang ang guwapo, may boyfriend, may girlfriend. Hindi na tayo dyan. Hindi lahat ng pogi may girlfriend. Meron yung boyfriend. Ganon din girls. Pag wala man dito sa atin, okay lang. Alam nyo, nasa Pentecostal ang lahat ng magagandang babae. Amen. Sandali! Sabi ng young people, wala ko benching yan! Wala ka magkagusto sa akin eh! Wala ka manligaw sa akin eh! Ang ganda-ganda ko naman! Madalas pa nga ako magpariman. Sa kakariman ko, napuputol yung buhok ko. Okay, mabigo pa pala nagligaw. Wait na! Hintayin nyo ng tamang panahon. Diba? Sa bawat panahon, sa silong ng langit may kanya-kanyang panahon. Hindi mo ba panahon ngayon? Ang panahon mo ngayon, ayusin ang lambat mo. Ayusin mo na sa Diyos. Ayusin mo ang nilingkod mo sa Panginoon. Kung tayo nagbibigay, ay sa balutan, lalabas ng simbahan. Bakit? Nagkawal yung simbahan. Wala kasi manligaw sa akin eh. Wala magkagusto sa akin. Ang babaw ng kaligayahan mo na eh. Ang tindi mo, boys. Yung bagong dito natin sa loob ng church, alam mo mga babae, yung people din babae, nag-aantay naman talaga yan eh. Nag-aantay lang yan. Alam mo, kayo lang, pag gumano sila, dilingo-lingo din yan. Dilingo-lingo din yan. Pag merong gumanong ganon, at nagkataon, gumaganong ganon, ayun na! Pinagtumba kayo! Dahil pagbabahan ng Diyos, pareho kayo na step-step. Alam mo yung people, walang pinakamasarap maglingkod sa Diyos kundi kabataan. Kasi kayo nagbibigay ng buhay. Kayo ang nagbibigay saya sa loob ng church. Meron pa bang kilig factor sa mga adult? Hello? Wala na. Ang kilig factor nasa ating mga youth. Wala nang Erden na nagpapakyut pa sa loob. Akyut na yun. Kaya dapat magpakilig factor tayo sa Panginoon. Pag may kilig factor tayo sa Panginoon, kikiligin din ang Diyos. Ang anak ko, ang sipag talaga ng anak ko, ang bait ng anak ko, talagang faithful ang anak ko. Anak, anong prayer mo? 20 years old? 30 years old? 40 years old? Pag nag-pray tayo, naalala ko yung kwentong sa school. Ano siya? Drawing siya. Gusto niyang magkaroon ng aso. Drawing siya ng aso. Tapos, sabi ng teacher niya, sabi niya, ito yung gusto kong magkaroon. Eh, sumunod, ng mga araw, binigyan siya ng aso. Sabi niya, bakit walang buntot? Ang pinala sa kanyang maestra niya, kasi drawing mo, walang buntot eh. Kaya walang buntot yung aso binigay siya. Pag nag-pray ka, pagin mo, Lord, 6 foot 10. Tapos ikaw 2 feet. Parang hindi mo kaya. Kailangan gumamit ka ba ng baitan para magka-level kayo? Eh pag nag-picture ng waki, mukha ka talagang waki. 6 foot 10. Kayo ang iyakunan. Makapalang kilay.
Ako na muna kaya. Para masatisfied ka. Hello? Ngayon, pinag-pray mo, kumpleto, detalyado, perfecto, sa prayer mo, hindi pa binibigyan ng Diyos. Makantay ka lang. Sabi ko nga kanina, ipinapanganak pa. Baka hinuhulma pa yung ilong. Pinapaganda pang pisngi. Hintayin mo lang. Kasi, maganda pag naghihintay ang nagtitiis hanggang sa wakas, may GF. May BF. Ha? Huwag tayo mainit. Ilan taon pa lang kayo? 13, 14, 15, 16, 17, 18, may 30 ba rito? Manalangin ka na dahil. Nakakapagod! Lord naman, 30 years na ako sa committee. Every time, nasa committee ako, number 1 prayer ko, partner! Marami ng henerasyon, wala pa rin akong partner. Ito dumating ako part-time mainit. Kasi 30 ka lang naman eh. E mahalin mo sa 40 kabigyan. At least, meron. Kalooban ng Diyos. Ikaw kalooban mo lang. 30 ka. Sa mamadali mo, nagka-boyfriend ka ng 16, 17. Pag nag-date kayo, sabi tawa sa'yo, mahal, mama, tita, ganun ba yun? Ang Diyos pag nagbigay, tumpak. Ayaw na ng Diyos, bigla kang bumibigay, nabibiguan tayo sa kabiguan naman. Uy, saan tayo gano'n? Magaling sa kami, silang tayo. Ha? Matibay tayo. Kaya yung mga lalaki, matibay yan. Kaya pag umiyak yan, akala ko kinakatay na baka. Hindi lang sila kung atungan nito, atungan doon. Ang babaw mo doon. Hello? Tanda mo, boys, girls, magaganda kayo. Wala nang pinakamaganda sa mundong ito, kundi ang mga anak ng Diyos. Masakalo kayo? Sakayunan mo na para walang matagal na usapan. Dati mag-prosper. Amen. Sa mga karir natin, minsan, sa karir natin na madali tayong bumigay. Sino na rito tapos sa pag-aaral? Nasa mamay. Tapos na talaga. Tapos. Ilan pala mga tapos. Karami pa rito, tapos. Pero kung sakaling tapos ka na, wala ka pang trabaho, huwag tayo magpapaguro. Amen? Huwag tayo. Hinahanap natin ang trabaho, okay lang. Kung hindi pa dumarating, okay tama nun. Mas magandang trabaho para sa'yo eh. Oh. Sabi ko sa anak ko, huwag ka mainit. Kasi gusto yun, makagraduate niya, trabaho agad. Kasi nasanay na siya walang pera eh. Kaya gusto na magtrabaho. Pero huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali mag-boyfriend. Hindi pinamadali yan. Pero hindi ko pinadali magka-boyfriend eh. Magka-boyfriend. Hindi ko pinadali. Dumating na lang. Anak, huwag ka magmadali. Bata ka pa. Magkakatrabaho, magkaka-boyfriend ka rin. Sabi niya, Papa, kailan kaya yun? Yun ang tanong. Pag-graduate niya, ilang buwan na ako, binigyan siya ng trabaho.
Marami tawag ito, nag-invest sa kayo magtrabaho. Namili siya ngayon. Bumili siya ng trabaho after 2 months, after gumraduate sa last year. Trabaho siya. O boyfriend na lang, antay ka. Malay mo, pag labas mo rin mamaya, may himas ng buhok mo. Sis, ang dahil luto. Nagpapatunay lamang, lalo nasa Panginoon kayo, yung lambat nyo malinis at maayos. Amen? Nagmarcha yung anak mo, last 2 weeks ago, pangalawa, nagmarcha, iyak ako. Pinagsahan ako ng gate. Sabi ko sa buwan niya, papasukin mo ko! Magmamarcha ka na ako, nagradyo ka na ako! Sabi sa akin, mister, nagpa-plug ceremony pa eh. Ganun ba? Pero ako lumalakad, lumuluha ko. Kaya sabi sa anak ko, tapusin niyo muna pag-aaral niyo. Pag natapos niyo pag-aaral niyo, pwede na. Pwede na papa, pwede na kayo maghanap ng trabaho dahil wala na akong pera sa bulsa. So, ibig sabihin mga kabataan, huwag natin biguin ang pangarap ng ating mga magulang. Dahil, yan isang patotoo natin. Marami kasi may mga ilang kabataan, ginagamit ang simbahan, ginagamit ang gawain, pati pag-aaral nakakalimutan na, sinisira mo yung lambat, ikaw mismo ang nagbubutas ng lambat mo. Tandaan natin, ang dagat at isda, nasa loob ng bahay. Ipakita natin sa magulang natin na kaya natin ayusin yung ating sarili, kaya natin sundin yung pangarap ng ating mga magulang sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Gawin mo ang lahat ng ino. 10 years from now, mga abogado kayo, mga nurse kayo, mga doktor kayo, konduktor kayo. Ang ganda. Bimo sa loob ng Pentecostal, ang gandang patotoo natin. Sino gagaya? Sino mahawa? Di ba sila? Ay, doon na ako sa kanila sa Pentecostal kasi maganda yung pag-uugali nila. May pagsusumikap sila. Meron silang pagtsatsaga. Hindi sila basta-basta pumipigay sa problema. Kusa sila lumalapit sa lambat. Pumapasok sila ng pusa. E paano nakikitaan pa lang tayo sa itsura pa lang natin? Ang sabi na huli mga kapatid, maging isang maganda raw tayong modelo. Ang modelo mga kapatid, maging sa paglakad, maging sa kasuotan yan, kaya sila modelo eh. Nakapanood ako ng rampa sa SM Kalamba. Mga bata pa, 17 hanggang 21, pag rumampa. Ang maganda. Kung isa na patapilok eh. Kung magsuot sila ng damit, yung aura nila, ang gaganda. Kasi sa sanglibutan nyo. Pero dapat tayong mga anak ng Diyos, kaakit-akit tayo lagi. Amen? Kaakit-akit ang ating mukha. Hindi ibig sabihin, kailang magandang-maganda. Anong maganda ka rin? Huwag mo na baguhin yung binigay sa'yo ng Diyos. Huwag mong bunutin yung kilay mo. Hello? Bunutin mo yung narito. Kasi haba na. Huwag mong gayain mo yung itsura binigay sa'yo ng Diyos. Kung
Dinadala ka ng isang libutan at nabawit sexy ako! Kasi pag nagpadala ka, matindisip ka. Iinom ka ng mga steaming coffee, steaming tablet, o ano ini-steam na yan. Pagkatawag mo na, payang-payang ko naman. Healthy talaga ako. Ang ibig ko ang gusto ko ay kapatid, be satisfied kung ano ka ngayon. Amen? O kung kayain ang naisip ng Diyos. Hello? Magsuot ka ng ayos. Magsuot ka ng tamang damit. Sa amin din sa Batangas, ang usong-suman yung nakap. Yung may sausawang matamis na bao. Sa amin sa Tanaw kasi yung isa pong Batangas yung gano'n. Nung yung gano'n, itinatali. Hapit na hapit. Tapos pag pinuksan mo, yung iba, makapal lang yung dahon pati sa loob eh. Ito na lang ang laman. Gusto ko natin, huwag natin pahirapan ang sarili natin. Ilagay natin sa ayos pag yung ating pong kaayusan ng ating pong pagkatao. Physical man, spiritual man. Gusto ko, uupo ka sa bus. Hindi ka ipit-ipit. Paano? Hanggang dito ang karga. Pagbaba, tangan-tangan ito, bumababa sa jeep. Butas ang lambat mo pag ganun. Sa halip na matrak sa'yo patungo sa Panginoon. Ay wala, mas malala pa pala sa akin yan. Mabuhay tayong banal, maging sa pananalip natin. Amen? Tayo boys. Hello. Huwag tayo magpakilit-kilit ng buhok. Pag nalagang mga butiki, kriminal ka patuloy niyan. Tayo, puso tayong bukas-bukas na pantalo. Okay na. Basta maayos lang sa paningin ng Panginoon ng church. Bahagi po yun ng kabanalan. Para makita natin ang lambat natin ay maayos. Malinis ang ating lambat. Dahil ang malinis na sa kabanalan, hindi ko mahirap pumasok ang mga kaluluwa, ang mga istantigo sa ating Panginoon. Amen? Church, young people, mahalaga po kayo. Bilang isang mangingisda, mahalaga rin kayo bilang lambat ng ating Panginoon. Maraming kaluluwa, maraming huhulihin. Tayo ang kailangan na manghuli sa kanila sa tamang pamamaraan. Tatayo tayo. Hallelujah! To God be the glory! To God be the glory! Oh, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, young people, narinig natin ito itong camp meeting. Nawa, ito yung rumihistro sa atin. Hindi lamang tuwing may ganitong gawain. Nawa, hindi magbigay po sa atin ng paalala na tayo'y mangingisda ng Panginoon ng mga kaluluwa. Pero kinakailangan maging epektibo tayo at alam natin gamitin yung pamamaraan ng isang mangingisda. Kung ikaw ay nasa school, nasa opisina, nasa pabrika, nasa angkaman, magpakita ka isang mahusay ka na mangingisda at dala mo yung tamang paghuli ng lambat. Gamitin natin ito, kapatid. Dahil panahon mo ngayon ng anihan. The harvest is plenteous, but the laborer are few. Ikaw ang sagot ng ating Panginoon sa maraming kaluluwa. Awitin namin ang sabing to God be all the glory. Praise the Lord. Bago po ibigay sa ating mga MC. Hallelujah.